Hello, this is Ate Dodo Mondon updating in Central Leon West Adi 2 there, dito sa may Sophie Saloon kasi nandito kami ni Mr. Ling nagpapa-firm siya, nagpapakulot there kasi bukas darating yung mga kaibigan niya sa China. We're having lunch together next to welcome shop there, kaya nagpapapogi siya there. Namiss ko tong bahay ko, tong kwarto ko. Bawal magpatira dito because ma-arty yung may-ari ng saloon kasi ginawa niyang main door, so I cannot invite anyone anymore there kasi kasama ko si Mr. Ling sa bahay niya. Yung kapatid ko ang nagvi-visit dito pag nagdi-day off siya, night ng Saturday, pwede na siyang lumabas diretso sa bahay namin ni Mr. Ling, and then after that pupunta siya dito para matulog ng gabi ng Sabado. Ang sarap sana siguro makatulog ako dito, kaso lang hindi ko maiwanan na si Mr. Ling. Kailangan niya ng kasama sa bahay kasi kami lang ang nandun sa 17th floor. Opisina kasi yung isa, yung bahay niya sa kabila. Ewan ko lang kung ipaparinta yung kasi nilinis ng mag-asawa yun. There. Nandito ako sa double bed na kama ko habang nagpapakulot si Mr. Ling. So nandito ako. Ang sarap ng aircon. There. Yung may-ari ng saloon gustong gusto niyang kunin tong kwarto ko. Imagine that. Parang siya ang nagmamay-ari noon. Gusto niyang ipasok yung kanyang bagong worker. Dito niya gustong patiran sa akin. Oh my God, wala man lang siyang hiya. Kala mo. Kala niya pag may-ari niya ito. There. Kaya mura lang yung kanyang renta kasi itong opisina ni Miss Ling. Dati kasi ito opisina niya. So pinagawang bahay ko. There. Habang nandyan ako kay Miss Ling, ako pa rin na nagmamay-ari. Pag wala na ako, ipaparinta na ito diyan sa saloon. Kasi lahat ng apartment ni Miss Ling from 2nd, 3rd, 4th, nirentahan na niya. See? Marami siyang pera kasi taga UK yung asawa niya. Big time. There. Ito, yung ibang pinauwi ko na. Dahan-dahan. There. Pati yung drawer ko dito, nandun na sa bahay sa Pilipinas. Paggamit ko sa baby namin doon para mayroon siyang drawer panlagyan ng mga damit niya. There. May kortina akong pula. There. Ang sarap ng buhay ko sana. Kaso nga lang nangangamatay na kasi yung mga amo. There. So kunin na ni Michael yung tatay niya para mauwi na ako. Ayoko nang mag-alaga. Gusto ko nang mag-relax sa bahay, mag-enjoy din sa ang buhay ko habang ako ay malakas pa. There, para na makasama ko ang aking nanay, mga kapatid doon. May newly pamangkin ako doon. Bagong kakapanganak lang. There. Next time tong upuan ko ang ipapadala ko ito. Gusto ko ito. Yung isa pang opisina ni Miss Ling, kaya pwede niyang ilagay dito. Upuan ng susunod na titira dito sa kwarto na ito kasi kukunin ng nang nagrerenta diyan sa salon diyan sa looban dito sa akin din. There. Kaya ito yung kapatid ko may ginawa siyang lamesa. Pinatong niya, papauwi ko yung antique na yung sa neck bed table ay siya. Yun yung antique. Papauwi ko din yan. Pag pauwi yan, $1,000 yan. Pag isa lang kasi hindi pwedeng ilagay sa box mabasag kasi nga antique yan. There. Yan. Wala na yung cabinet na pauwi na, nandun na sa bahay. So, for the meantime, mayroon siyang may tabla kasi kaya ginawa niyang lamesa. Pinatungan niya ng andun para magpantay. There. Hindi naman masyadong marami pa ang damit ko. Kasi gusto kong ipauwi yung mga microwave, yung toaster, yung
Yung rice cooker, yan oh. Yan. Ang ganda sana kung dito pa ako nakatira. Kaya nung ako'y nung from Kolontong House, lumipat ako dito. Pero tumira ako kay Miss Celine muna doon sa bahay nila doon. Sa sala ako nakatira na natutulog nung na-treatment ako, nung na-opera ako. And then nung okay na ako, lumipat ako dito. So maganda yung buhay ko. Lahat ng mga babae nag-standby dito lahat doon kahit nalit yung kwarto. Kaya nasira yung kubita ko, kala nyo. Kaya kung maaari ayokong magpatira, yung pupunta sila dito. Yung kagaya sa amin noon, doon yung apartment ni Miss Ring na isa. Biro, ang laki ng gastos ni Michael doon. Pumutok yung kasi siyempre ang daming tao, iihi, nasira, pumutok yung yung pipes ng kubeta talaga. Biro mo nun pinagawa ni Michael yun. Mahal yun. Kasi tatanggalin lahat yung mga yung mga pipes, papalitan. Imagine that, kaya ang hirap mag-imbita ba ng maraming tao. Akala mo walang masisira, tapos pag once ang dami nila, may masisira talaga. Ay yung kubita ko hanggang sa pinatay nila yung tubig, see? Nang dahil sa kanila, pinatay nila yung tubig ng kubita ko. There. Siguro sa baba, nagbabaha, kaya yan. Kasi nga maraming mag-flush ng kubita. Kaya maaari ayokong mag-invite ng maraming tao, 1-3 lang. Tama na. Pero kung yung lakad kasi ng isa, lahat sila sumusunod. Imagine that. Marami namang tambayan sa labas. Kasi siyempre, nakatreatment ako noon. Ayan, nandito sila lahat. Oh my God, lahat ng amoy ng pagkain, nalalanghap ko. Kaya hindi mo sila mapalayas talaga. Yung siyempre, sasama ang loob nila papalayasin mo sila. Kaya wala akong nagawa hanggang sa nasira yung kubita ko. Walang tubig. Pinatay nila yung tubig. Pati yung shower. Halos kukunti na lang ang lumalabas na tubig. See? Kasi nakikita nilang maraming pumapasok dito sa kwarto ko. Saka tong may-ari nito ngayon, akala mo kung sino. Ayaw niyang magpapasok kung maaari. Ayaw niyang ibigay yung door code. Meron naman siyang sariling pinto. Bakit hindi niya lalagyan ng door code niyang sarili? Imagine that, ha? Parang siya na ang ang may-ari ng apartment. There. Kaya habang nandyan si Mr. Ling sa kabilang kwarto, kasi dito sa bungad corner, ito yung kwarto ko. Opisina ni Mr. Ling ito dati. Ang ganda pag parinta mo to mga 6,000 na pwede yan. Basta ayusin mo yung shower, kasi lagyan mo lang ng kurtina yung pwede nang mag-shower dyan. Basta maingat ka lang. Kasya na, okay, parinta mo ng 4,000 to 5,000. Pwede na ito. Kasi double deck yung kama. Nung marami kami noon, yung mga kapatid ko noon, nagpupunta sila dito, kaya yung isa, dalawa dito sa baba, dalawa dito sa flooring. Pero ngayon hindi na pwedeng mag-invite kasi ayaw ng babae diyan sa kabila, yung may-ari ng salon, na ipamigay yung code yung door code. Kaya kung may humihingi ng tulong ng maki sleep over, hindi pwede. Kasi ayaw niyang ipamigay yung door code. Sa akin, safety ako doon kay Miss Rin, pero hindi ako nakakatulog ng gabi, kala nyo. Kasi nandyan ako lagi sa YouTube. Pag yung yung ulo ko, mata ko, medyo malabo na, pinapatay ko na yung YouTube. Kahit naka-on yung phone ko, pero pag once na umabot na ng 3:00, 4:00, papatay, hindi na ako manonood. Kasi nga yung mata ko, lalabo yan. Pag lagi sa YouTube, sa telepono. Ganda rin yung kwarto ko, Kaso nga lang, hindi ako dahil nga matanda na si Miss Celine, hindi pwedeng iwanan. Masarap sanang matulog dito. Gusto kong makatulog. Pero doon sa Peak Home, doon sa bahay ni Michael, yung anak niya, doon sa sofa nila, hindi ko na mamalayan, nakakatulog ako doon. Nakala mo, ang sarap ng feeling ng katawan ko, yung mahabang yung sofa nila doon, yung na open, yung bed
sofa, pero hindi naman tinutulugan yun. Pwedeng ano, mahiga ako doon after yung dinner namin, pag naka-rest na kami. Ala, ang sarap ng tulog ko doon pag nakaidlip, habang nag-aantay kami ng ano yung pauwi kami, naidlip muna ako doon. There. Yan. Malapit ko nang hubaran tong kwarto na to. Kasi mag-for good na tayo. Yeah. Nakamiss din kasi noon punong-puno ito, kaya talaga mga babae nandito sila lahat. Oh my God, kung saan yung isa, kahit na hindi ako nag-i-invite, pumupunta sila kaya wala akong magawa nung, kaya yung nakatreatment ako, yung iba yung pakiramdam ka noon, pumupunta sila dito kung maari pag may sakit ka, hindi pwede ng maraming tao. Wala, binabantayan ba naman tong bahay ko dito sila nagtatambay. Kahit hindi ako nag-i-invite, mamaya bigla na lang may magkakatok. Ay, good Lord. Ngayon wala na. Hindi na sila makapunta dito. Na yung kapatid ko na lang ang pwede. Kasi pag may masira, ako ang tinatawagan yung may-ari. Parang ako ang may kasalanan pag may nangyari sa door nila. Kaya nakakaloka. Kaya yung katapat niyang parlor din, doon sa 3rd floor. Pumunta sila sa 1st floor kasi lagi silang yung kaaway nila yung may-ari. Parang pagmamay-ari niya kasi itong building. Siyempre palaban yung asawa ng Pilipina na Chinese. Saka yung mga trabahador nila. Yabang-yabang yung amo mo, sabing ganun sa akin. Hindi ko naman siya amo. Nakatira lang ako dito sa loob ng kanyang compound. Ayan, bye for now. I-off ko na. I-ano ko mamaya tong bahay ko. I-upload ko mamaya. Kasi after yung saloon, dadaan kami sa Fairwood, mag-dinner doon muna bago kami uuwi. Kasi wala kaming pagkain pag-uwi. Or as cup noodles. Okay, magluto ako ng noodles. There. Yan yung kwarto ko, Ate Doldo Mondon. Shout out mga Team Kalingap, Kuya Bas Santos Matubangs, Kalingap Rob, sa lahat ng mga ambassadors ng Team Kalingap, landing pads, scouters, mga solid viewers, supporters ng Team Kalingap. Shout out dyan. There, this is Ate Doldo Mondon. Sis, tong bahay ko. There. Long time hindi ako nakadaan dito. Ngayon lang ulit. Kasi habang makaakyat pa si Miss Ling dito sa 2nd floor, ay ilang steps kaya yan, ang taas. Hanggang 2nd floor, ang taas yung yung hagdan. Yung parang sigsag yung hagdan niya, kaya napagod si Miss Ling pag-akyat. Gusto lang niyang magpakulot, magpagupit. Sa akin hindi na. Kasi maiksi pa yung buhok ko. There. Bye for now. Yan. Bye-bye. Wala na akong display dito kasi pinauwi ko na. There. Yan. Ito yung mainika ko nung ako'y nasa hospital noon. Nung nag-umpisa na ako sa hospital. Hanggang sa ma-treatment ako, yan. Yan ang free. Maraming binigyan na free sa akin. Yung mainika, nakabalot lang yan. There. Bye for now.